Katulad nito, mga kababayan, salin ni Sara, ipapasabina na. Naku po, Diyos mio marimar. Ha? Salin ni Sara, mga kababayan. O, ito, pakinggan natin ha, mga kababayan. Ako po, ito isa to sa kinakatakutan ni Sara, mga kababayan. Bakit? Salin niya, kakalkalin na. Nako, sabi nga ni Attorney Ligutan, na kapag ka ang pera mo, yeah, kapag ka ang pera mo ay sobra sa kinikita mo, mahuhulog yan na ill-gotten wealth. Ang ibig sabihin ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag na kayamanan, ibig sabihin nakaw. Ito na ha, mga kababayan. Pakinggan natin. DZMM, balita. May ads lang ha, mga kababayan. Madam Chair, the committee has received a letter dated March 5, 2026 on even date from Honorable Chel Jokno, where he moved that subpoena duces tecum be issued for the following. Number 1, duly certified copies of all the records of the NBI's investigation into the threats made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., First Lady Luis Lisa Cacho Araneta Marcos, former Speaker of the House, Ferdinand Martin Gomez Romualdez Sr., and certified true copies of all documents and photographs gathered in the course of the above-mentioned investigation. And number 2, duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Ayan na, mga kababayan. Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. No? Ibig sabihin po, mga kababayan, net worth. Ibig sabihin po niyan yung salin niya. Ipapasabina na, mga kababayan. So, pag sinabi nating salin, lahat-lahat na yon. No? Ngayon, mga kababayan, sa mga nagtatanong, paano kung hindi papayag si Sara? Paano ko, sabi nga ni Attorney Dino De Leon, no, kung naalala niyo si Attorney Dino De Leon, hinamon si Sara Duterte na kung wala siyang tinatago, pumayag siya at pumirma siya sa Bank Secrecy Law na buksan ang bank account nila. So ngayon, kung hindi siya papayag, ibig sabihin may tinatago siya. Ngayon, mga kababayan, marami kasing nagtatanong, paano nga kung hindi papayag si Sara? Ganito po yan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Nakakala ninyo pag hindi pumayag si Sara, hindi na mabuksan ang account niya. Ganito po yan. Mga kababayan, may amlak po. No? May kapangyarihan po ang Kamara or House of Representative or Kongreso, sa madaling salita. May kapangyarihan po ang Kongreso na manawagan sa AMLAC, no? So Anti-Money Laundering, no? Council na pabuklatan or ipapabuklat itong mga kayamanan or mga bank records or bank account ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. So sa mga nagsasabi, paano nga kung hindi pipirma si Sara? Walang magawa si Sara, nandiyan ang AMLAC. Kung kakalabanin niya ang AMLAC, ibig sabihin guilty siya. Diba? Of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. Madam Chair, considering that the requested documents are relevant and material to the impeachment proceeding. Yes po, Sir Vince Ayala, ganun po. Sa Malaysia, ganun din po. Pati sa Brunei. No? Pero mas mahigpit ang Brunei at Indonesia. Kasi nga, lahat doon eh. Ang Brunei at Indonesia, mahigpit din sila. No? Brunei, Indonesia, Malaysia at Singapore, ganyan may mga death penalty yan. Maskin sa China, may death penalty din. Pero, ang China kasi is parang umadapt na sila sa modern eh. Dati kasi, ang China is para siyang Saudi eh. Kapag ka napatunayan ka talaga kahit gaano kayaman or ka makapangyarihan ang angkan mo, kung nasangkot ka sa krimen, pupugutan ka talaga ng liig. Kung naalala nyo yung TikToker na nambastos ba yon, yung mayaman na anak ng hari tapos TikToker na may ginawa siyang kalaswaan sa kanyang pinsan, parang nirip niya yata yung pinsan niyang lalaki.
Pinugutan siya ulo. I so move that subpoena duces tecum Sa Japan be din. issued pursuant to the letter dated March 5, 2026. So move, Madam Chair. There is a motion to issue subpoena duces tecum Patay. to the NBI Hala. with respect to the records of its investigation. Hala. No? Ang NBI pala ang mag-imbestiga dito sa mga salin ni Sara. Naku, Diyos ko, mga kababayan. Ngayon, sino ba ang nasa NBI? Attorney Melvin. Patay ka niya. Sabi nga ni Attorney Melvin, sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan kong PDP, kung may kasalanan kayo, managot kayo sa akin. Walang personalan, trabaho lang. Patay ka dyan. Into the threats Mm. made by Vice President Sara Z. Duterte Nako. against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Nako. First Lady Marie-Louise Lisa Araneta, and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Romualdez, as well as the certified copies, true copies of all documents and photographs gathered in the course of the above-mentioned investigation. Patay. Similar motion is made with respect to Ela. Kung naalala ninyo mga kababayan, nung nakaraan, pinapasabina yung mga bank account. Ngayon, ang pinapasabina nila SALN. Nako. Eh syempre, kadugtong na yan eh, SALN bank account. Kung tutuusin, sa bank account is bank account lang yon. Ngayon kasi mga kababayan, pag SALN kasi lahat na yan, mga properties, mga bank records, mga pinagkakitaang pangkabuhayan, lahat na yan, lahat, mga konektado nila lahat. Mga kababayan, ako, delicates ito, Sara, ako, manginig ka na. Tanong ko lang mga kababayan, nakakatulog pa kaya si Sara ngayon na hindi umiinom ng sleeping pills? Tanong ko lang, nakakatulog kaya si Sara ngayon? Makagawa pa kaya ni Sara ngumiti? Baka magulat tayo niyan, meron na naman mga ban-ed yan dito. Tapos sasabihin, ito kasi ganyan, may nag-attempt na gurgur sa akin. O di kaya nagwala na siya ngayon. Tanong ko lang mga kababayan, kasi hindi man natin alam yung ginagawa ni Sara kung anong nangyari sa mga oras na to. Pero tanong ko lang, nakakatulog pa kaya siya? Hindi kaya na araw-araw uminom ng whiskey? Di ba? Hindi kaya yan araw-araw naglasing? Hindi kaya yan habang natutulog na naginip ng putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Nakakatulog pa kaya siya? Biruin yung mga kababayan na, imaginein mo, 16 yung abogado mo, tapos ito pa ang harapin mo. Alam mo, sa totoo lang, Vice President Sara, no, kung nanood ka man sa akin ngayon, apakasikat mo. Yes, para kang BTS. with respect to the certified true copies of Yes po, Ma'am the Rosalina Statement Orleans. of Meron Assets po. and Liabilities and Net Worth, that is SALN, SALN. of Vice President Sara Zimmerman Duterte for the year 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 Putang ina, apakadami nun 2022, 2020, 2007, kung ano-ano. Ito, basahin ko lang nga mga kababayan. Kasi, ito mga kababayan, ito kasi yung sinabi ni Congresswoman Jinky Luistro na yan, ito po yun yung mga listahan ng SALN ni Sara, yung listahan ng taon, taon kung ilan ang, tignan natin dito. Kung anong taon, Please be ready to vote. ito po mga kababayan, Those who are in favor of the motion for issuance of subpoena. subpoena to the Ombudsman for the production. Ito po mga kababayan, SALN niya sa botong 30-1, inaprubahan ng komiting ipasabina ang SALN ng Vice Presidente mula 2022 to 2025, 2007 to 2013, 2016 to 2022. Nako po mga kababayan. Una, nakakalkalin ang SALN ni Sara mula 2007, 2013, 2016 hanggang 2022, 2022 to 2025. Nako mga kababayan.
Continue natin. inclusive. The second motion is directed to the Ombudsman. May I hear the confirmation of the Honorable Chua? For the SALN. Yes, Your Honor. Hala. The second subpoena is directed to the Ombudsman. That is with respect to the SALN of the Vice President. Do I hear a Hala, second? Sa ombudsman pala yan, mga kababayan. Directed to ombudsman. Naku, ombudsman pa. Sabi ko nga sa inyo i-final pa naman ni Trillanes yan. Naku, kukonek talaga si Trillanes dito, mga kababayan. Sa ombudsman. Salin ni Sara, ipasabina, pero ang may power ay ang ombudsman, no? Ang mag-ano niyan, tignan nyo, The second motion is directed to the Ombudsman. May I hear the So, confirmation of the Honorable ombudsman pala, mga kababayan, ang mangangatawan dyan sa pag-imbestiga sa salin ni Sara. Hala ka, patay ka din na. Ayun 2007 to 2013 inclusive and 2016 to 2022 inclusive. The second motion is directed to the Ombudsman. May I hear the confirmation of the Honorable Chua? For the SALN. Yes. Ito mga kababayan, 2013 hanggang 2025 yan. Mula 2007 hanggang 2025. So, ombudsman daw ang may power dyan, ang gagalaw dyan. So, ito po, pakinggan natin. Ito, unahan na natin. So, sana mag-match ito sa investigasyon ng ombudsman or baka, mga kababayan, ayan, ng mahigit 88 million pesos na net worth nitong 2024 si Vice President Sara Duterte. Umakyat yan ng mahigit 1,100% mula noong 2007 base sa paghimay ng GMA Integrated News sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ala. Nakatutok si Maki Pulido. patay ka din. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikita ang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtaas yan sa loob ng 17 taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte nang mahalal bilang Vice Mayor ng Davao City. Sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN noon, nagdeklara siya ng real properties na nasa mahigit 3.7 million pesos. Kabilang ang Imagine niyo mga kababayan, 2007, 3.7 million lang ang kanyang properties. 3.7 million noong 2007. ng Continue. lupa sa Davao City at condo sa Quezon City. Meron din siya noong personal properties na mahigit 5.4 million pesos at utang na nasa 2 million pesos. Kaya ang kanyang net worth noon lumalabas na nasa mahigit 7.2 million pesos. Nang maging mayor ng Davao City noong 2010, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 16.2 million pesos. Base yan Dumoble. sa dineklara niyang real properties na mahigit 10.8 million pesos, personal properties na mahigit 10.7 million Yung property niya noong 2007, 3 million lang. Tapos yung personal property niya, meron siyang 5 million. So, ngayon, tumaas na. pesos at liabilities na mahigit 5 milyong piso. Hindi sumabak sa politika si VP Sara noong 2013 pero muling nahalal na mayor ng Davao City noong 2016. Walang hawak na kopya ng SALN ni Duterte ang GMA Integrated News Research Pinagbawal ni mula Martinez yun 2016 hanggang 2021. Pinagbawal kasi ni Martires yan sa utos ni Digong na bawal buksan ang salin. Kaya tignan ninyo yung lalaking si anong pangalan nun? Yung isa sa mga trabahante ng ombudsman, yung nagbigay kay Trillanes. Sino yun mga kababayan? Paki-comment nga dyan na tinanggal agad. Kinumpirma ni Bongo na kinarjak na kasi pinaalam sa taong bayan yung salin ni Digong. Si Karandang ba yun? Arthur Karandang ba yun? Hindi ko alam Correct me if I'm wrong kung sino man yun. Basta Karandang at apelyido. Nang mahalal na vice-presidente noong 2022, ang kanyang net worth nasa mahigit 71 million pesos na. Diba? Kita ninyo? 71 million na. Kabilang dito ang mahigit 50 million pesos na lupain, house and lot at condo unit sa pangalan niya at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio at kanilang mga anak. Meron din siyang personal properties na mahigit 23.8 million at mahigit 3.7 million pesos na liabilities. Sa huli niyang SALN nitong 2024, nasa mahigit 88.5 million na ang kanyang net worth.
Hindi pa yan totoo, mga kababayan. Hindi pa yan sure. Hindi pa yan sure yung 88 million. Kasi bakit, mga kababayan, ganito yan eh. Kahit ipagsama-sama ninyo yung SALN ni Sara, ni Pulong, ni Baste, kulang pa rin sa pangbayad sa abogado ng tatay nila. Kaya nakakapagtaka, saan sila galing ng pambayad kay Kaufman? Take note kahit ipagsama-sama yung SALN ni Pulong, ni Baste at ni Sara, kulang pa rin sa pambayad ng sa abogado ni Digong. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Inimay rin ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na Ombudsman. Diba? Nako, mga kababayan, kaya at least narinig nyo na 88 million lang. Paano kung may ilabas pa dyan si Trillanes? Diyan na tayo magtaka. Mga kababayan. Continue. Your Honor. The second subpoena is directed to the Ombudsman, that is with respect to the SALN of the Vice President. Do I hear a second? The same has been seconded. Is Chair. there any objection? Madam Chair, The Honorable Rodriguez. we cannot Are you objecting? manifestation first before I would make my. We cannot have two motions being proposed at the same time. Practically, there should be two motions. The first motion are the NBI findings. The second is the SALN. We should go one by one, Madam Chair, because I am going to. Ganito lang yan, Congressman Rodriguez. Hindi, sabi niya kasi hindi po pwedeng sabay yung NBI at saka yung SALN, no? Pwede naman isabay yun. Bakit? Hindi man magkasamang ombudsman at NBI. Bakit isang ahensya lang ba ang NBI at ombudsman? Para madali ang proseso, iba ang lakad ng ombudsman sa SALN, iba ang lakad ng NBI doon sa pag-death threat ni Sara kay PBBM, Lisa at kay Martin. So bakit hindi po pwede? Kailangan daw one by one, kailangan daw isa-isa. Hindi naman magkapareho ng ahensya yung Iba naman yung NBI, iba naman yung ombudsman. Anong kinalaman nun sa ombudsman sa NBI? Anong kinalaman ng NBI sa ombudsman? Kanya-kanya naman silang ahensya eh. Diba? Diyos ko naman, pinapatagal mo lang eh. Agree to vote yes to the first one. The second one, it is a fishing expedition. Paano naging fishing expedition kung wala kang tinatagong nakaw? Payag mong buksan yung account mo. Di ba? Bakit fishing expedition yan? Pagdating kay Sara, fishing expedition. Pagdating kay PBBM, pabor na pabor ka, nakakalkalin. Ito ang kay Rufus Rodriguez, mga kababayan. Noong kay PBBM na ang kinakalkal, boto siya ng boto. Sige, yes. Pero pagdating kay Sara, fishing expedition na. Bawi? Kasi nga, bawi? Bumawi? Kasi nagkamali ng boto nung una? There are no ultimate facts on the SALN of the Vice President. Anong no ultimate facts? Paano naging no ultimate facts yan? Kung no ultimate facts yan, edi sana hindi binalita ng GMA yan. O bakit? Edi sana, kung no ultimate facts yan, sana itong mga naglabas ng SALN nila, kinasuhan na. Di ba? So I will vote no. I will object to the second one. The first one goes, Madam Chair. May So we should hear divide- from the... We should have two motions instead of only one. Two subject matters. Under our rules, in the rules of court, motions should only be on one subject matter. Ano nga subject? Ulitin ko nga, Rufus Rodriguez. Ibang ahensya ang NBI, ibang ahensya ang ombudsman. At saka tandaan mo, Rufus Rodriguez, hindi naman korte ang kamara.